Bakit siya nagpangulo? Hindi siya nagpangulo para magsilbi sa Pilipino. Maliwanag na sa atin ngayon. Nalilinlang niya si Inday Sara Duterte. Nilinlang niya tayong lahat. Silang dalawang magkapatid, si Amy Marcos at si Bongbong Marcos, ay nagpunta kay Inday at humingi ng tulong. Pero pala, ang plano pala nila, kasi tayo mga normal tayong mag-isip, akala natin, babawiin nila yung magandang pangalan, kunwari, ng pangalan ng pamilya nila. Yung pala hindi. Nasipa na sila sa poder, ayaw na nilang maulit yan. So kapag nahawakan na nila ang kapangyarihan, ang plano nila, hindi na nila pakakawalan yan, at hindi lang yan, paparusahan nila ang Pilipino na sumipa sa kanila nung unang panahon. Marami pa tayong araw na uupo dito. So marami tayong pwedeng pag-usapan na atraso ng walang kwentang Bongbong Marcos na ito. Pero for now, yun lang muna ang sasabihin ko. At sasabihin ko din na nagkamali talaga siya. Kasi akala niya, katulad ng mga Amerikano, yung mga amo niyang Amerikano, titiklop tayo dito. No? Akala niya, papayag tayo dito. Akala ng Amerika na ngayon ay hinahalay ang sagradong KOJC na ngayon ay may mga plano pa na pasasabugin ang mga bomba na ang mga buildings doon. Kahit hindi ako kasapi ng KOJC, napakasakit isipin yon. So, para doon sa mga akala nila tungkol kay Pastor Kibuloy lang ito at tungkol lamang ito sa KOJC, nagkakamali kayo. Kung kaya nila gawin ito kay Pastor Kibuloy, na milyones ang followers, kung kaya nila ito gawin kay Pastor, na very powerful public figure, papasok sa bahay niya, sa tingin nyo, safe kayo? Tingin mo meron pang safe sa atin? Wala na. Wala nang safe sa atin. At narinig natin sa mga nakakahiyang mga opisyal niya, katulad ni Lucas Bersamin, walang kaprinsi-prinsipyo itong Marcos team na ito. Narinig natin ang mga excuses nila na tinatanggap nila lahat ito. Narinig natin kay Abalos, yung nakakahiyang sinabi niya yung pagkakalat ni Bongbong Marcos sa Davao. Wala daw kinalaman si Bongbong Marcos doon. Diba? So maliwanag. Yung nangyayari sa Davao, kung napapanood ninyo, nakakaiyak, tinitear gas sila. Yung huling beses na may tinitear gas ay yung panahon pa ni Trillanes. No, so napakatagal na noon. So ngayon, ako nambuhay ako nung martial law baby ako. So naabutan ko yung panggigipit ng Marcos administration. So isang magandang pagkakataon ito na yung mga kabataan na naniwala sa panlilinlang ng mga Marcos na okay sila. Ganito yung dinaanan namin noon. Nakakatakot, pinapatahimik, ang media binayaran, mga magnanakaw, ang mga Marcos, mga Romualdez, kung hindi pa maliwanag yon. So ngayon, ang gusto nilang gawin sa KOJC ay kunin ang mga ari-arian ng KOJC. Na ginawa din ng tatay niya. No? Sa madaling salita, ang kasaysayan ay umuulit lamang. At umuulit ang kasaysayan kasi binibigyan tayo ng pagkakataon na baguhin ang mga sarili natin.
So, nalulungkot ako sa totoo lang. Sobrang malungkot yung nangyayari dito sa Davao. No more Marcos 2025! Yeah, no more. No more Marcos. Yes. Yes. At ang isang pagkakamali na ginawa natin ay hindi natin itinuro ng mabuti ang paglalapastangan ni Ferdinand Marcos Sr. sa mga anak natin kung kaya't nakapag-imbento pa sila ng kwento. Siyempre, merong mga komunistang terorista na ginamit itong martial law pero para sa kanilang ayenda. So napakaganda ng pagkakataon na ibinibigay sa atin na aayusin natin ang ating bansa na naka-anchor siya sa katotohanan ng kasaysayan. So, very, very proud to be here with you at maraming salamat sa pakikipaglaban ninyo sa ating bansa. At yun na muna. Maraming salamat.